All right. Hello and welcome to our first vlog of the year, which is introduction lang naman to tungkol sa akin or dito sa ating channel. So, hello. My name is Rai Vosjuoso, but you can call me Rai. Mas kilala ako bilang Ate Rai, gawa ng podcast ko noong 2025, Turning 25 with Ate Rai. And ngayon na bumabalik na tayo sa pag-vlog ulit, so medyo mag-iingay naman tayo sa ating career, which is voice acting. So, if you're like me na nag-start pa lang or starting in this industry, subaybayan niyo ako na lakbayin ang industriyang ito. And that's why I decided to come back again in vlogging kasi gusto ko magkaroon ako ng documentary about sa growth ko, improvement ko, or anything that I discovered within the industry. Like mga learnings na you can adapt to yourself. Hindi lang siya about sa industriya natin, but I think magsasama rin ako na ibang contents na probably or possibly na connected pa rin naman dito sa mga pangyayari natin sa industriya, pero with a little bit twist. So, I'm not sure kung magiging consistent ako rito. Ngayon pa lang sinasabi ko na I'm not really sure kung magiging consistent ako sa paggawa ng vlogging or sa paggawa ng mga vlogs kasi more on exploration talaga yung nangyayari sa akin sa pagva-vlog. But I just want to share with you kung ano yung mga natutunan ko along the way sa career na to. And to mind you, nagva-vlog ako dito sa channel na to before, pero ngayon lang ulit ako bumalik kasi nga I've been called. So, kung napanood nyo yung last episode ng Turning 25, episode 16, nasabi ko kasi doon na I've been called by God. Kaya ngayon 2026, ngayong February, naging seryoso na tayo dito sa voice acting industry. But it is a real challenge for me talaga. Kasi unang-una baguhan ako. Although nagsimula ako ng 2023, pero nung mga times na yun o yung mga years na yun, 2023 until 2025, more on fun, exploration, and getting connections naman yon. But right now, kaya nga nabuo tong introduction na to kasi gusto ko na mag-deep, paano ba sabihin yun? Deep dive in this industry. Like, more on focus na talaga kasi I know to myself na nandito ako even though hindi siya madali. Sa totoo lang, as a beginner, as in, malaking pagsubok siya na makatungtong sa industriya. At hindi lang kasi to about sa industriya. Kung ikaw ay aspirant voice actor like me, or kung gusto mong mapasama sa industriya ng dubbing dito sa Pilipinas, or kung nasaan ka man, well, I think mararamdaman nyo rin yung struggles ko as a beginner. As an aspirant, talagang kinakailangan natin na humanap ng ways para makapagpatuloy sa industriyang 'to. Kasi hindi lang 'to about sa pagdadub or about sa pagboboses. More on your dedication talaga sa passion, sa path mo, sa craft mo. So, I think do'n tayo medyo papasok sa vlogging na 'to. Like, ano yung mga reflections ko or ano yung mga nahinuha ko sa journey na 'to. Kaya nga masasabi ko na ang vlogging or content creation for me is like a documentary. Kasi dito ko malalaman kung ano pinaghahagawa ko and kapag binalikan ko siya sa pagdating ng panahon, malalaman ko na worth it pala yung Google na ginawa ko o nakaka-proud na I strive, na I keep on striving sa larangan na pinasukan ko na gusto ko talaga matuto kasi nandito ako at dito ako ni-lead ni God. Gusto ko muna pag-usapan pala dito bakit naging Rai Volstuoso, hindi na to Volstuoso lang. Nag-rebrand tayo kasi I want to explore myself as an artist. So, hindi lang siguro ako mag-focus sa pagboboses, pagdadub,
Kasi gusto ko rin maibahagi yung parte ng buhay ko bilang artist. Nag-start siya nung senior high. So, pumasok kasi ako sa isang art school nung senior high. So sabi ko, "Oh, sige tawagin niyo na lang akong Rai." I think parang, it's part of myself na as an artist. Gusto kong makilala as Rai. Hindi yung nickname ko here in ano, sa bahay o sa mga kakilala ko, sa mga kaibigan ko, but more on as an artist. So, nagtuloy-tuloy siya hanggang sa nag-college and until now, Rai yung tawag sa akin. Even here in this industry sa voice acting, Rai talaga yung pakilala ko. And I'm masasabi ko na si Rai, siya kasi yung type ng person na mahilig mag-explore, mahilig magtanong at alamin yung mga bagay-bagay na alam niyang makakatulong sa kanya. Si Rai kasi yung type ng tao din na mahilig makinig sa kwento ng iba. Mahilig na makiramdam sa paligid niya, especially na artist siya. So gusto niya maramdaman kung nung nararanasan mo or yung struggles mo, like nandyan siya para makinig sa'yo. So yun yung part sa akin as Rai na sobrang malaki yung naging impact. Hindi lang sa akin kundi sa mga kaibigan ko rin at sa mga nakasama ko along the way. Though, I'm not saying that I'm a perfect person or I'm a totally good person. I'm just a normal person with my own struggles din naman. Like, lahat naman tayo may struggles. So, si Rai, siya rin, ganun din siya. And pinasok ko siya dito sa channel na 'to kasi ako naman talaga yon. And yung Voltuoso, yun kasi yung brand name na pinili ko para sa pagboboses ko. But it's more like a brand name, you know, bilang introduction sa larangan ng pagboboses. Like, mas prefer ko kasi na matandaan matandaan yung ginagawa ko, hindi lang dahil sa boses ko kundi sa pundasyon na ginawa ko sa pagboboses and sa brand name na binuo ko. So yung Voltuoso, sa mga nagtatanong po pala, anong meaning ng Voltuoso? Yun po ay from the word itself, virtuoso. So yung virtuoso ay more on greatly skilled, especially sa music at sa arts. Although, hindi pa tayo o wala pa tayo sa part na yon, hindi pa ako virtuoso. Nagsisimula pa lang ako pero ang bigat na agad ng kinuha kong title kasi, yun agad ang una kong nakita nung nag-search ako sa online. And yun, pinalitan ko lang yung na voz. Yung voz kasi is voice in Brazil or Brazilian. So, I think, okay, parang ang cool naman. Sige, idugtong natin. So, doon nabuo yung brand name ko na Voltuoso. So, yun yung dahilan kung bakit nag-e-exist tong brand name or parang alias ko sa sarili ko. And then, syempre, as an artist, di ba, ang pagboboses naman ay parte pa rin ng sining. Performance art kasi ang voice acting. Katulad ng mga teatro o pag-aarte sa mga films. Gano'n din naman ang voice acting, hindi naman naiiba yon. But ang pinagkaiba lang sa voice acting siyempre may sinasabayan kang script, may sinasabayan kang video doon sa part ng dubbing, okay, sa animation or minsan sa video games. And also, nag-aarte ka sa harap ng mikropono. So nag-aarte kami sa pamamagitan ng aming boses. Binibigyan namin ng buhay ang mga characters sa pamamagitan ng aming boses. So yun, ano pa ba ang dapat kong iklaro? Okay, about sa paggawa ng mga contents, katulad ng sinabi ko kanina, I'm not sure kung magiging consistent ako. Kasi unang-una sa lahat, hindi ko alam kung anong iko-content ko. Ang inisip ko na lang, sige gawa ka lang ng, vlog. Magpatuloy ka sa vlogging tapos like parang pa-remembrance ko na rin 'to sa aking future self na ito yung ginagawa ko right now. So panoorin mo kung gaano ka nahirapan, kung ano yung mga pinagdaanan mo before ka dumating sa future na 'yan. So parang gusto kong mangyari na pagdating ng araw papanoorin ko na lang siya
at pagdating ng araw na matutuwa talaga ako sa sarili ko kasi although, medyo, sabihin natin medyo selfish pakinggan, pero we have our own ano naman, we have our own free will to do what we want and to do what we love to do. So, I believe as an artist na may kakayahan tayo para ibahin ang kulay o ibahin ang timpla ng mundong 'to. Ang lalim, pero totoo. Kasi, you know, kasi nung mga kabataan natin 'di ba, like iniisip natin na parang ang saya-saya kapag matanda na tayo, like nagagawa na natin yung gusto natin. Like hindi siya gano'n kadali kasi ngayon na nasa adulthood stage na ako, ang dami ng isipin at problema, sa totoo lang. At minsan magiging practical talaga sa ibang bagay. So, sa aking younger self, hindi siya tungkol sa pagtupad ng pangarap. It's like a survival but you want to live on it. You know, hindi ka lang nagsa-thrive para mabuhay o para maka-survive sa isang araw. Pero dito sa adulthood, like ang bigat ng desisyon na ginagawa mo, eh, kasi dito mo makikita kung kakayanin mo ba talaga o sasabay ka na lang talaga sa agos ng iba. So, ayoko rin na dumating ako sa point na itong nilalakbay ko ngayon sa career na 'to ay binalewala ko kasi nagpadala ako sa anxiety ko, nagpadala ako sa hirap, sa challenge, or sa pagiging practical. Well, wala namang masama maging practical. Ang mahirap lang kasi niyan is baka hindi ko na mabalikan. So, you know, if you want something to happen in your life, then sometimes you need to make a risk, make sacrifices na alam mong worth it ang lahat ng yon. And sa part ko na nandito ako sa adulthood and I'm exploring talaga and I know na may path ako at may mission ako. Mataas ang paniniwala ko na may mission ako dito sa pagboboses at dahil yun kay God. And it is now my turn to know kung ano nga ba talaga ang mission ko. Kaya naglakas loob akong gumawa ng vlog, ng introduction kasi gusto kong malaman talaga. Well, gusto kong malaman and, makasama kayo sa journey na 'to. About naman sa socials ko, like, I think, mas magfo-focus ako ngayon dito sa YouTube sa paggawa ng vlogs compared sa mga, other socials ko like, sa Instagram, sa Facebook. I think Facebook ay more on posting lang pictures or mga etchek-buretchek. But may page kasi ako, Rivals Chuoso din ang pangalan. So, pwede niyo akong i-follow doon. And you can also follow my podcast, Turning 25 with Ate Rai. And unfortunately, I'm not sure kung masusundan ko pa yung Turning 25. Siguro kapag handa na ulit ako na mag-interview ng iba't ibang tao pa mula sa kanilang larangan at malaman yung kwento nila. I think doon. Kasi ngayon, kinakailangan ko munang i-prioritize yung sarili ko dito sa larangang ito. So yun, sama-sama tayo na lakbayin ang mundo ng voice acting. So nice to meet you all and see you in our next vlog. Bye!